Sa end time, sa sa end time message, ay nang i-reveal ng Holy Spirit ng Panginoon ang mensahe sa panahon natin. Yung pinaka-king ay restore yung mga bagay na nawala sa atin tulad ng mga bagay na ito. No? Na tayong mga tao, kasama na yung earth natin, ang ating planeta, ay ma-restore din mula sa pagkagulo. So, sabi ng scripture, ililink ko doon sa binasa ko kanina, the manifestations of the sons of God, ibig sabihin ko, yung sons of God, tulad ng nililink natin yung term natin na Christian, na tayo yung mga anak ng Diyos, hindi lamang ito, hindi lamang ito status ng religion ang tinutukoy ng Bible na sons of God o mag-manifest tayo bilang mga Christian, kundi ang ima-manifest natin mismo, itong status na ito mga kapatid, no? Which is, ito yung origin natin, yung original being natin na ito. So ako naniniwala, yung sinabi ni Paul sa Romans 8, ay talagang yung sinasabi niyang manifestations of the sons and daughters of God. Ibigay na natin yung daughters kasi na plural naman yung pagkakasabi niya. Ito yung babalikan natin. No? Ito ang hinihintay ng mundo na muling mag-manifest sa mga anak ng Diyos, sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay medyo nabubulantan sa mga term na ito, which is, kung titignan natin ang Bible, ganito ang ating original form. Bago tayo naging simple human, no? Ganito tayo. So, binigyan ko lang ng bintong restoration sa binasa ko po galing sa sermon ni Brother Amos tungkol sa hinihintay ng mundo na manifestations ng mga anak ng Diyos. I-restore ang original form ng tao o yung tinatawag na yung original being natin bilang mga anak ng Diyos. Nilamang ko. Iba naman. Brother Amos, entitled The Promise to the Overcomer. Ay, pastor, doon kay sarap ko. Para white background. That is text, Revelation chapter 2, verse 10, and I read, "Fear none of those things thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give thee a crown of life." So, ito yung pinaka-promise ng Panginoon Jesus sa ating mga overcomers. We have to overcome as Christians. And ang promise ni Lord, as we overcome, He will give us a crown of life. Okay, thank you. So yung babasay Acts 10:17 concerning Peter and the testimony he bore to the Gentiles before the gospel came to the Gentiles in Israel. So verse 17 of Acts chapter 10. Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house, and stood before the gate and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down, and go nothing with them, doubting nothing, for I have sent them. So, kukunin ko lang po dito yung part na doubted in himself. So, we Christians, tayo ay nagbabasa ng Word of God every day, and so nagda-doubt tayo sa kanyang word na kasi na-interpret natin to in our own. So, doubted in himself what this vision which he had seen. So, tayo, everyday na nagbabasa tayo is ngayon nga, nagkakaroon tayo ng doubt because we trust in our own. Parang nilalagay natin yung sarili natin isip dun sa binabasa natin, which is hindi naman mali, pero we should know na ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. So, tapos
una naman po may nabasa akong isa sa mga tracks ni Brother Branham, which is receiving the message. And basta gano'n po, isasabihin ko na yun po pag nabasa ko ulit na ang salita ng Diyos ay hindi dapat tinatranslate ng tao. It is the Holy Spirit who works. So, parang ito pong verse na to is nag-remind na we should trust the Holy Spirit alone and not ourselves. Kasi po, nasa atin na yung Holy Spirit na as sabi nga po, overcomers, we have already received it. The seed, kung nasa atin po ang seed, is hindi po tayo magkakaroon ng doubt kasi nasa atin po yung Holy Spirit. Okay, thank you. So, Brother, last. So, We must know that it will all state the same for the ministry, being the midwives of the church, right? The other for the ministry and church. At this end time, particularly being the head of the fivefold ministry for the Spirit of God's one, does not change. It is written. The Hebrew 33 po, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So sa verse po ito, it tells me na even the world will change, no? Panginoon po natin will still remain. Tapos yung sa mga dami nga po na yung ating mga Christian na nagiging lukewarm, but the Lord, sinabi niyo po sa kanyang salita na hindi ko magbabago. Hindi ko siya magbabago ngayon sa mga susunod na araw at sa mapanasin. yun na, Palakpakan natin, Panginoon.